Kung nagpagawas naman og statement ang bise ganina ug niingon siya nga walay ebidensya ang complaint nga duna siya gi-hire nga assassin. Gitawag pa niya og fiction ang alleged threat kuno niya batok sa presidente. Unsay reaksyon nimo o sa inyong kampo ani Kong? Well, kung walay mga present no ang atong law enforcement, in this case ang atong NBI sa usa ka suspect na usa ni ipaila-ila nga usa ka assassin, dili man na importante sa proseso sa impeachment kay ang impeachment process is lahi gyud ni sa usa ka criminal trial no. Ang impeachment trial ang kinahanglan diri i-prove kung ikaw ba angayan pa magpadayon sa imong pwesto, ikaw ba angayan pa nga mulingkod diha sa imong opisina, kung ang imong nahimong mga kalapasan sa balaod, does this constitute betrayal of public trust? Nawala ba ang tiwala sa atong katawhan sa imuha? O culpable violation of the Constitution, nakalapas ba ka sa mga provision sa atong batakang balaod. So these are the things na angayan gyud ma-prove sa usa ka impeachment trial aron ikaw maparusahan o madapatan o removal from office kung ikaw makonvict, and perpetual disqualification from holding public office. So lahi gyud no, dako ang diferensya sa usa ka criminal proceedings sanan sa usa ka impeachment proceedings. Kay sa criminal proceedings you have to prove the element of the crime no. Kinsa ning imong gikontrata, di ba? Ang motibo sa imong paghatag og usa ka panhulga no. Ang sa may behind ani nga motibo ug daghan pa mga elements of the crime na dapat ma-prove aron ikaw ma-convict sa criminal proceedings. Pero sa impeachment proceedings, that is not necessary. The only thing necessary is that whether you are still fit to run your office as the second highest official of the land. Angayan pa ba ka magpadayon sa imong pagka-vice presidente in spite the fact that daghan ang imong na violate na mga balaod?